Midnight and Wolf na nakausap ko about how yung meta natin dito sa drafting phase ng Pilipinas para bang dinidikta ng mga counter picks at pati na rin ng mga counter setups. So we head on sa ating game number 2. This time around, red side ang mapupunta ang side ng TLPH. Magkakapalit po tayo ng side dahil ang pinili kanina ng Omega ay red. And fun fact din lang, right now, mas mataas pa rin ang red side victory rate for all teams. Lumalabas na nasa 56 or 57 pa rin ang win rate ng red side sa mga teams compared sa blue side. But then again, we're looking at Smart Omega now removing that Phoveus. So meron pa rin tayong idea, nakukuha sila ng mga Lancelot, ng mga Arlot. It could be an option for them. Tapos may ipit na ang TLPH on getting some glue and lapu-lapu for Sanford. I do feel like papakulan ni Lancelot actually dito para kay Ryzen. Tapos focus ulit sila sa Kalea. Maganda yung naging ikot nila doon. Kalea Forza for the first 2 picks. Or kung sakali, as you mentioned, Hero for Sanford. Tsaka parang pwede nang buksan yung YSS Lancelot trade, no? And potentially get the Kalea na matitira dito. But if ever they do that, ibig sabihin yan kung biglang mag-Lancelot pick ang side ng Omega, ay mapipilitan silang mag-YSS Kalea na lamang dito sa red side. Kaya sisi kanilang katatanggalin. Ganda. Anong magiging pick dito ng Omega? Aagawin kaya nila yung Kalea ni Daddy JP? Or nung first week, di ba, nagpa-far sa first pick? Ayan high chance nga talaga na agawin yung Kalea. Kasi literal na ang daming nangyaring maganda for TLPH because of JP's initiations with the Kalea. Now, for TLPH, pwede silang kumuha ng winning XP matchup. Pero, Ay! Baby kicks! At binan ng Omega ang Phoveus. Para pang sila yung nalugay sa sarili nilang ban. Napabuti pa sa kanila actually. Na wala namang kukontra. Wala rin naman masyadong habol. Sige, try nyo kami yung pick-up. But imagine, Lancelot at Harit, magde-dedicate ka doon ng Tsunami Slam. I think not, di ba? Sobrang bit. Tapos alam mo pa na Purify Holder yung Harit. Di ba? There goes the Lapu-Lapu signature hero from James. Maganda naman yung idea niya na if siya yung zone doon sa members ng TLPH, yung backline, may it be Oheb or Sanji, kaya niyang lumaban. Hayabusa pick for Ryzen, this is good. Although, I can say na mas lamang pa rin yung Lancelot when it comes to the 1v1 against the Hayabusa kasi may chance na maiwasan niya yung Ugi Shadow Kill with a Thorn Rose and a Phantom Execution. Kaya naman niyang lumaban against that Harit or a possible yung Farsa na pwedeng gamitin ulit ni Sanji. At bukod pa dyan parang yan din ang nagiging go-to counter pick ng mga junglers ngayon against the Harit dahil mahirap mag-reset ng shields with a Zaman Force kung sakali. But then again, mataas pa rin talaga ang impact na isang Harit, especially kapag walang Phoveus doon sa kabila. Last pick here para sa side ng TLPH. There is a chance na kumuha sila ng kanilang XP laner at mukhang Esmeralda ang kanilang kukunin. Ayaw namang sumabay sa Lapu-Lapu and in fact, I would say na kung prolonged team fights, lamang pa nga ang Esmeralda dito. Kasi with the shield generation na manggagaling sa kanyang first skill and even yung kanyang ulti and yung the way na mag-absorb siya ng shields coming in from James, hindi mo kasi may iwasan for a Lapu-Lapu na magka-shield ka. Kasi kapag buo yung passive mo o buo yung pulang bar sa ilalim, pag pinalo mo yun, automatic shield. Diba? So hihigupin lang yun agad ni Sanford. And isa din to sa mga move ng TLPH para ipanalo yung XP lane matchup. Kasi at this moment, pinipigilan nila yung pagtetempo control ng Lapu-Lapu dun sa laban. You know what, you're right. This is Sanford taking charge. Kasi nga bukod sa sustainability, you have that innate crowd control pag nag-jump in ka. Pero ang ganda ng foresee nila dito sa Lunox ban laban sa Omega. Nakita na rin kasi natin, ginamit na ito ni Oheb, ginamit na rin ito ni Kelra na pang pick against this Harith pickup. And I feel like gold day na talaga ang pupuruan dito ng TLPH considering na ang win condition sa Harith ay talagang bigyan ito ng napakalinis na laning phase. And we saw this yesterday, Josie. May naglaro ng Chip Harith. Alam mo yung yung research ni Coach Lembot, alam niya na JP is one of those players right now sa MPL Season 16 na may mastery sa paggamit ng chip. So the removal of the chip is a good ban for Smart Omega. I think also Akari ay matatanggal para sa side ng Smart Omega. Yun yung ibaban ni Coach RC or even a Granger or even a Moskov dahil isa yun sa mga pwedeng lumaban toe-to-toe with a Harith and against the Esmeralda, problema ang isang carry. So kung tatanggalin nyo ng TLPH, good for them pero mau-open up yung mga ibang heroes for the mid lane. And ngayon, tinanggal nila yung Farsa. But I do feel like maganda reaction ko sakaling carry ban. Pero ang inisip na dito ng TLPH is to somehow try to limit kung ano yung kukombo doon after the Kalea Tsunami Slam. So eliminating the Farsa instills na hindi sila agad mako-corner to burst position kung sakali against Smart Omega.
Oy, Tinanggal din. taking away the Valentina. Open ang Kagura. Kung sakaling gusto itong kunin ng TLPH, they are still looking for a mid laner. Baka pinapuwersa nila ang Selena matchup dito against Haji. Maaari nga kasi kung yung Kagura ang binibigay nila kay Haji, okay din naman, kaya namang ma-burst. Pero mas gugustuhin mo yung value nung Selena coming doon nga sa sinabi mo, kasi yung vision na pwede niyang ibigay, it would really prevent yung rotation knowing na ito nga, nakagatot katsa pa ang side ng TLPH. So you would expect a lot of initiations from JP and a lot of catch coming from those two. Parang medyo nakakatakot magkagura of your Omega. Kasi may shield din yung Kagura men. Kapag pumasok ka with your passive, sure mabibigyan ng shield pero hindi ibig sabihin niya na mapoprotektahan mo yung sarili mo kapag pumasok na si Sanford. And there are still other options para dito sa mid lane. Eve is still open to take kung sakali. At yung Kimi ang kanilang kukunin. And this opens up opportunity for Nets na mag all in sa physical damage talaga na gold laner. Moskov, Granger, Bruno. Okay, pwede namang gamitin yon. And you need to have enough depth. There goes the carry na with enough mobility and enough reaping damage against this Gatot Kacha and this Esmeralda. Alam din naman niya kasi na hindi ganun kataas yung chance na mag-vengeance si JP sa kanyang Gatot Kacha. More or less ito ay isang revitalize para mas makapanggulo sila doon sa jungle camp ng Smart Omega. Now what's left for TLPH? Heroes like Eve is an option. Savior also is an option kung kaya nilang i-pull off ang Savior. I'm looking at the Louie actually din para sa TLPH kung sakali man. Or even the Lilia na inaantay ko pa rin for so many days now. Oo, yung Lilia nga. Yep. And if ever man bagay yung Lilia, kasi hindi rin naman siya agad-agad ma-burst, and even with the Hayabusa as a threat, you still see a Lilia as a possible option. Pero Selena, sila pala yung pipili. Sila pala yung may balak mag-Selena dito. And I feel like this rounds up their draft quite well. Biglang tumaas ang kanilang power spike by mid-game. And for Omega, okay naman, mairaraos sila yung early to the mid dahil na rin may lapu-lapu at Kalea sila. Pero ang worry ko dito, Joshi, para bang wala silang totoong burst damage dito bukod sa Hayabusa. Mataas, yes, yung DOT ng Smart Omega. But again, what you've said, clacking sila sa burst damage. Yung Hayabusa, kailangan mag-snowball para makonsider mo pa na kakatakutan mo yung burst damage ng Hayabusa. So for Smart Omega, again, the idea is to try and react doon sa early game rotations ng TLPH. They did that during game number 1. Kinulang lang ng bahagya doon sa closeout, pero ang taas ng late game potential nila. This is still a Kimi, this is still a carry. Aabot sa punto na hindi na kailangan mag-dive ni Ryzen doon sa backlines kasi yung front-to-back damage, it's too much for Smart Omega. Tingnan natin kung aabot din ba ito sa late game dahil kanina sa game number 1 of this best of 3 series ay umabot tayo ng 25 minutes. Isang minuto na lang sana ay natay na nila ang ating current longest game dito sa MPL Philippines Season 16. Pasok na tayo dito sa Land of Dawn. Looking at the early game, Joshi, sa tingin mo ba ay kayang makalamang dito ng TLPH? Kaya naman if those arrows would connect para dito kay Sanji, and also if they would do the Selena Gatot Kacha combo. The level 4 power spike ng TLPH is too good. Even yung Hayabusa can be caught off guard doon. But look at Carl TZ. Oop. Pero look at that. Possible first blood na nga ba ito? Pero mukhang hindi. Para muna for TLPH. Pero ang pinaka-kinakatakot ko dito is yung instantaneous na crowd control. At kakasabi ko pala ng crowd control. Walang kalaman for Super Yoshi. Ensuring the first blood for Sanji. Eh yun kasi nakita ko sa index, ang baba ng crowd control for Smart Omega. Wala silang panghawak doon sa Lancelot and even the Selena. They would really commit yung Tsunami Slam ni Super Yoshi. But again, hindi sila yung mga magagandang targets. And what happened during that the first blood na nakuha ng TLPH is that nauna na naman si JP doon sa pwesto, doon sa may pixel bush down left side. So alam niya na merong manggagaling at may tao doon sa left mid bush. Ang ginawa na lang nila, taunt, yung arrow, and yung sinasabi din ni Athena, the crowd control is enough para ma-burst down ang isang Kalea ni Super Yoshi. Ito rin yung parang ginawa niya yung basic TikTok combo ni Selena, yung triple, apat na dash doon sa may bandang river. And for the side of TLPH, mukhang na checkpoint na nila ang kanilang pinakaunang win condition dito na kumonekta ang mga arrow. And that's first blood already para kay Sanji. That also gives him the ability na mag-leash doon sa mga crabs na napaka-high value ngayon sa metang ito as the first turtle of the game will be spawning. May maliit na kalamangan ng TLPH at mukhang magsiset up na rin ng Omega around that turtle. And as you mentioned, DOT talaga yung puhunan dito na Smart Omega. Pero kung instant na pag-uusapan na mas afford ito ng TLPH ngayon, instant pag nung
round dito sa unang pagong. Umaali-aligid dito si Sanford. Eyeing in dito sila James and for Super Yoshi. Falling star Oy, out. Pero James! nakagitna pala. Maganda yung pagpasok doon ni James. Carl DC will still be Ryzen down! the turtle. Hawag si Ryzen na matatanggal. Susunod nga ba sa distance Super Oy! Yoshi? AOG ay nakakama. Bang! And another arrow and shot will hit as well. Ito yung sinabi mo kanina, Josie, yung gatot Selena combo. Kapag natont, may rektang araw na para sa'yo. Tapos pwede mo pang baguhin yung variant. Pag may tinamaan, pwedeng may taunt na kasunod. Pag may tinamaan, pwede may AOG na kasunod. And for TLPH, agad-agad, as early as now, kumokonekta na agad yung combo na yon and nakukuha nila yung maximum value out of it. It's Ryzen falling down. Hindi lang yun yung nangyayari. Pinipigilan nila yung Hayabusa na makuha yung ideal game niya sa early. At kung nakita natin yung graphic kanina, no, number 1 Lancelot pala. MPLPH all-time stats para dito kay Carl Tusok. There is a reason as to why may skin under Carl TZ on this Lancelot. And up until this day, Season 16 ng MPL ay napaka-relevant pa rin ni Carl TZ sa Lancelot pick na ito. Number one. Oo. Nakita natin. Nakita natin. Talagang Lahat number one. Lahat eh. Di ba na-achieve nila dito maging number 1 if ever na malimit nga nila yung snowball and early game for Hayabusa. You've discussed Joshi Kicks na kailangan sana niya ng mga pick-off kills kaso hindi nangyari kasi laging sama-sama. Oh. Saka wala siyang aabutin at the moment. Masyadong malikot si Sanji. Di mo alam saan manggagaling. Kung si Oheb naman yung target mo, may purify din yan. Remember, napopurify yung pagkabit ng shadow. So pwedeng gawin yon ni Oheb every Yeah. single time kasi wala naman siya kakatakutan. Hindi rin naman nakakadalaw si Super Yoshi sa gold lane dahil napipigilan ni JP at ni Sanji yung mga ikot ng Omega. Pero at least kahit paano, no, ay nakakapag-farm naman si Netsuki. In fact, nakuha pa nga niya yung gold crab Yup. na yun. And this is what Omega wants. Ayaw nila na mangyari yung mga laban around that gold lane dahil nakita na rin natin the way this bagong barangay plays sa game number 1 ay protektodo talaga sila dito kay Netsuki. And we saw that almost pay off. Kamunti ka ng gumana yun sa game number 1. But now, dito sa pangalawang bagong natin ay mukhang mauunan naman ang TLPH. Hindi ko konekta ang Abyssal Arrow pero Omega pala ang kakalapit dito. Pwede pumabrito for Smart Omega lalo na sa malapit lang si Netsuki. Habang inuunahan naman dito Super Yoshi Sanford. All eyes on him. Multiple traps as well ay naaapakan at may nakaabang pang JP sa may bandang likod. Sanford as well with the Starlight Dance ay maganda-ganda yung formation. Pero for Smart Omega might be a bit shaky yung kanilang nagiging depensa dito sa Turtle. Sasayaw muna pero nangangalati na. Turtle secure para dito kay Carl TC at hahanapin niya dito si James. Pero mukhang magbabak na ang side ng TLPH. Kalmado lang pare, nananakot lang si Carl Tusok. Tsaka yung flicker din ni Sanji kanina para iwasan yung potential na gustong gawin ni Super Yoshi. That was a really perfectly timed na flicker para kay Sanji. Nagulo bigla yung tempo na gustong gawin ni Super Yoshi. That could have been a pick-off para sa Smart Omega. But because of him not connecting that Tsunami Slam para kay Sanji, biglang nabago at pumabor sa TLPH yung tempo ng laban. Kung kanina hinahawakan lang nila Carl TZ, but then nung nag-decide sila na okay, pwede na, malayo si Ryzen, ginawa't binurse na lang nila yung Turtle. And looking at the Infinix in-game equipment, no, nakakapag-farm naman ng bagya dito si Netsuki. Still, a 700 gold lead. Nahawak dito ni Uweb. At sakto-sakto lang yan. You are playing the Harith. Yan talaga dapat ang itsura ng laro doon sa gold lane. But overall, yung team advantage ng TLPH ay lumalaki na. Almost 3,000. At makikita natin may malaking rotation na ibabato ang bagong barangay. TLPH kailangan dumipensa around their Harith. Nararamdaman kasi nila yung reaction dito onto Netsuki. Habang yung Avatar of the Guard dyan ay wala namang masyadong tatama pero tatamaan yata dito sila James. Sanford. Si James sa pinakaharap sumasalo-salo at tumatangkin ng mga damage for Smart Omega. Very nice to protect dito kay Netsuki. Na mas matapang pa nga si Oheb dun sa point na yun. Kahit alam niya na may potensyal na tao doon sa side ng Smart Omega, okay lang kasi may purify naman siya. Nakaamba yung taunt mula kay JP. Ay, nakaamba na rin dito si Carl TZ. Super Yoshi. Malalatagan na Zaman 4. Sanford as well. And dito, kompletong 5 ng cavalry. Ang nag-react alone dun sa gold lane. Walang respeto sa torre ng Omega. Ayaw nilang bigyan ng chance at mukhang mapapa-flicker papalayo si Haji. At kailangan nang lumayo dito. Papasok pa rin si James. Okay, tatama dito si JP. Kakayanin ba nila na mag-sustain yung damage? Mukhang hindi. No sir muna. Uy, napakagandang pitas para dito sa Omega na burn man ang flicker ni Haji. Nakakuha naman sila ng kill. Last turtle ay magsuspawn na rin. TLPH ang may hawak ng pixel brush. Mukhang susubok ang Omega muli. Also a good thing para sa Smart Omega is that
at nagkaroon ng space si Netsky na kumuha ng minion wave doon sa bottom lane. And come the moment na kakailanganin siya for the turtle, makakasama siya at makakabalik siya doon sa original lane niya. Now for Smart Omega, they are minimizing casualties, yes. Pero kailangan nilang bilisan na at the moment. Kailangan ng step up, kailangan ng pindutin yung gas kasi dumarating sa punto na yung mga items ng side ng TLPH is enough na para makapag-invest sila up until to the late game. And that's gonna be the last turtle secured para dito sa TLPH. All 3 turtles ay napunta sa kupunan ng Team Liquid at mukhang magdedepensa na muli sila. Ang ganda pa pala ng itsura ng mga tore ng TLPH. Yes. Parang pang next game pa. Aabot pa no? Pero kung sakali, next game ang gustong i-extend ng Smart Omega. Pero this time, ito pala yung gusto nila JP. Super Yoshi ngayon ay kakapitan na top. Di pa naman dito ang pagpasok ng Carl TZ. Grabe yung dedication even with the Phantom Execution. Alam niya kasi na kaya niyang patayin dahil merong trap, may abyssal trap na natapakan itong si Super Yoshi at that. And up na yung brute force kay Carl TC, so we would expect a lot of dash papasok mula kay Carl. Hindi na siya matatakot na lumaban against Smart Omega even though may magic damage enough naman to compensate for the physical damage mitigated. Nandiyan naman yung Kimi, but up to now, hindi naman din ganun ka-threat si Haji. In fact, si Carl pa yung threat kay Haji. Oo, yung hinihintay nga talaga ni Haji na sabihin nating power spike on this Kimi ay mukhang mamaya pa natin mararamdaman pero mukhang mas mararamdaman pa niya yung plate armor ni Sanford. Nakakabili din lang niya. Para sa mga hindi nakakaalam, no, nagtataka sila bakit nga ba blade armor yung binibuild against this Kimi? Hindi ba magic ang binabato ni Kimi? The answer is yes. Pero nagre-reflect din kasi napakasakit pa rin ng binabalik na damage ng blade armor sa Kimi na maiilang ang Kimi sa pagbato ng mga bola-bola sa iyo. 35 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord at lumalaki, lumulobo lang ang gold lead ng TLPH. Unti-unti lang din sila nakakuha ng mga items na kailangan nila. And look at JP prioritizing the Trajan armor. Alam niya rin kasi na yung Kimi yung problema niya at hindi yung Hayabusa and even not yung carry at this point in time. Andiyan na yung Dominance Ice, malapit na mabuo. Nandiyan na yung Black Ice Shield. So technically for JP, okay na sa kanya yung depensa niya. What's left is magamit na nila RTC and even OHEB yung damage na meron sila. Kahit pa paano meron na siyang innate resist, di ba? Kaya yung Black Ice is a must muna kung chop suey pa lang naman yung iyong budget. Pero ngayon for the budget naman ay umaayon pa rin sa TLPH. As they set their sights here onto the Lord. Sanford as well, forward march. Ayaw niyang palapitin. Ayaw niyang pasilipin din sila Haji. And as you mentioned, with the blade armor, mas nangangari pa doon sila Haji. At isa lang siya laban sa tatlo. Pero kinaya, nakamatay pa nga ng isa. The Predator is doing it. Kaya pagkakatanlaon, magpasikat ang Channel Summon Force binuhan. Pinatulog dito ang Smart Omega. Tatakas pa nga dito si Sanford pero kakainin na siya ng barangay. Siya ang alay. Super Yoshi, susunod ka na! Ay, nakaka-easy sa pinakalikod. Abutan na sila Netsky. Talagang inaayaw na lang ang premyo. Pero may katuwang pa rin namang Torre. That's going to be a double kill for Netsky. Habang si James naman ngayon, iyahatid muna pa uwi nila OHEB. Pare nang gigilata lahat ng mga players doon na. Oh, wait now! It's Sanji again connecting an arrow and sasabihin ko pa lang sana na we have to give it to Sanji with that off angle abyssal arrow. They were able to get Ryzen on the process and hindi lang yon because nawala ng damage leader side ng Smart Omega. It's go time for TLPH and enough pa na sumakto nakita natin na tumama yung pana kay Netsky. Buhay na sana siya. Okay na lang sana yun for Smart Omega na hindi ka mamatay pero pinatay pa rin siya ni Sanji. Ang daming nangyari sa team fight na yon. Every individual sa laban na yon ay parang may kanya-kanyang play na nagme-make sense din on a shared objective. Kumbaga, may mga kanya-kanyang misyon pero yung iisang goal ay nandun pa rin. Natunaw man yung Lord para dito sa side ng TLPH. Mukhang itutuloy pa nila. Netsky na iwan! What a play here for TLPH. And ngayon, wala bang 2 minuto na nabubuhay si Netsky nung pagkamatay niya kay Sanji. Kay OHEB naman siya bumagsak. Aray ko. Kanina binabanggit natin na ito na yung oras na kailangan maipalo yung items. Teka lang, si Sanji! Whoop! Aabot doon na shot ng play for James. Habang si Sanford naman nasasagot, pwede bumabalik sila OHEB. Kasabay ng pagbagsak ng mga buhay at HP per season ng James ay pagbagsak din at Torre sa pinakagitna. Yata sila hinto dyan dahil nakakalamang ngayon ng TLPH pati yung bandang babakin clear na rin ni Carl TZ. Buhay na si Netsky. Nandiyan pa rin naman ang mga holy defense para dito sa Omega at mukhang matitigil na dyan ang pag-push ng TLPH. Overall, nagsimula ang kanilang Lord push ng 5,000 ang kanilang kalamangan. Kumita sila ng around 1.5k gold lead at mukhang babakuran na rin nila ang jungle. Nice touch mula dito kay Carl TZ. Tsunami Slam kasi si JB agad ang mababurst down dito sa pata. Aray! Aray! No way! Kaya kung sapat ka, makakatakot
para sumikat. Andiyan ang Great Sacrificial with a chrono dashes. Kukonekta kay James. Pero atras muna ang TLPH. Pare, yung recall ng TLPH ay pang-flex, pero yung mismong galaw ng TL ngayon ay pang-flex against Omega. 30 seconds bago lumabas ang sunod na Lord at mukhang mainit na ang mga kamay ng La Cavalry ngayon. Okay, may talong pa dito si Sanford. Sumusolo na naman. Very same scenario na kung saan tatlo tumataw sa kanya. Nakatanggal pa ng isang Haji earlier. And with that, for Smart Omega, they realize parang hindi dapat kay Sanford lahat ang bantay natin. May rason kung bakit nabigyan ng skin ang Lancelot sa ngalan ni Carl TZ at iyon yung rason. Pinakita lang niya yung mga dash na ginawa niya. It could have been a kill. Pero dahil doon sa galaw niya din na ilang pumasok ang Smart Omega, kaso nga lang may magandang attempt din na ginawa si Netsky. Sinubukan niya na i-intercept yung pass ni Lancelot doon sa top lane. Ang kaso nga lang hindi niya napatay. And because of that, this could be a free lord dahil alam naman ni Ryzen na hindi sila makakakontest. Oh, hindi na talaga makakakontest and that's gonna be the door secured for TLPH. Omega ngayon ay mapapadepensa na naman. Ang maganda dito ay at least umaabot na tayo sa punto na mayroon na talagang respectable na wave clear dito si Haji and Netsky. In fact, yung talon mula kay Super Yoshi ay malaki pa rin ang threat. Pero ang magiging choice na lang ata niya dito pare si Sanji or si Carl. Tama, mas mabilis kasi talaga yung atake dito for TLPH. Parang 120 FPS ng GT30 Pro. Sakto. Hindi rin effective na kung si JP yung kukunin. Kasi kung hindi nyo siya ma-burst at the moment, kayo yung mayayari. Isang taunt lang mula kay JP is a game changer for TLPH. One good taunt against Haji and even against Netsky or even kay James, kayang i-burst down yun ng TLPH. We are down to a base siege na gagawin ng Cavalry. Nahihirapan ngayon na Smart Omega. May mga ligaw na pana. May ligaw pa na pagtalo dito for Sanford. Ang dami na kailangan isipin. Naiiwasan pa rin naman pero hindi maiiwasan eh pagkabagsak ng kanyang inhibitor turret sa may bandang baba. Oh, Lord defense muna. Mukhang matutunan naman ito ni Netsky and Haji. Kalmalicious muna para sa TLPH. Isang Tony pa. Aro! Hindi tatama kay Netsky. JP, Pero JP with a conceal. Mahanap niya dito yung isa. Pero siya ay matutunaw sa ilalim. Hindi na makakatalong with AOG. Pero kukonekta na ang Vested Arrow sa isa. Makakadepensa naman si Ryzen. Here comes Ugi Shadow Kill. Pero mukhang makakapag-quad shadow din lang palayo. Dalawang inhibitor turret pa rin ang natitira. And that is the end of the push para sa TLPH. And correct me if I'm wrong, parang nalugi pa ata ang TL doon. Napakaganda ng depensa na yon from Smart Omega. Dumating na tayo sa punto na yung carry ni Nets ay hindi mo na dapat biruin. Yung pagpasok ni JP, it could have been a good engage sana for TLPH para makapag-push ng turret. But because of the high damage over time mula sa carry na in fact, isang item na lang yung kulang. This could be a rose gold na pwede niyang puhunanan considering na mataas yung damage output ng Selena and even ng Harith and yung Malefic gun na pick up niya, enough na yung added range para maging efficient dun sa team fight. Mahirap nang biruin. Sabi mo nga, magbiro ka na sa bagong gising, wag lang sang nagde-def na Smart Omega. Oo. And even for TLPH, nakikita ko yung position ni Sanji. Tinatry niya talagang i-arrow si Netsky just so hindi masayang sana yung Yes. talon ni JP. Oo, and nakita na rin natin no, yung tagal ni JP doon without the revitalize during that time. Less than 2 seconds na. Kailangan Sanji! na mag-ingat. Pero si Sanji with a flicker. Watch shadow kakapit yung Ugi Shadow. Nandiyan na yung revitalize ni JP. Saves the day. At may Vested Arrow counter engage. Nako, nagmamadali sila ngayon na habol. Andiyan ko Steel Blade. At Super abutan Yoshi? ni Super Yoshi. Sanford on the move. Hindi niya tatantanan dito mga members ng Smart Omega. Still, what a vision here for TLPH. Huwag ang prinsesa ko moment mula kay JP papunta kay Sanji. Ang ganda na sana nung engage ng Smart Omega. In fact, hindi ganun talaga kaganda yung pwesto ni Sanji doon kasi pwede siyang mabigyan at any single moment. And because of JP sharing the Ugi Shadow Kill, meanwhile James though, AOD! Naku! Tatama pa yung dalawa. Kailangan matras dito ni Netsky. Abutan pa na Falling Star Mode. Sunod-sunod na. Pagpasok dito ng TLPH with a stampede. Oh my God! Dito na. Kaso not for long. At Storm secures the triple kill. And this might be it. May wave pa sa baba at nirekolan na nga. Huwag na tayong maglokohan pa. Wala nang magdedepensa para sa Omega. Recall party is here. The minions are here. At nandito na rin ang TLPH. Ito ang tunay na flex as Team Liquid Philippines makes their way onto the base of Smart Omega and finally will secure the 2-0 sweep para sa araw nito. What a dominating match para sa Team Liquid. Up to that